Hi guys. I'm not guys. Actually, hi Neil. I'm talking to you, to my future self. So right now, may ginawa kang kalokohan kaya ka nandito. Or possible, gusto mo lang i-check yung situation. Like, reminisce yung ano, kasi mahilig ka naman mag-check ng mga past. So ayun, I'm making this video, I think, a guide for you. Para if in case may mangyari man ulit, you know what to do. So, kung may nakikinig man na friends ko or nakita tong video na to, keep it quiet. Kasi I want to keep this conversation between me and me. And siguro future family ko or mga anak ko, ganun. Or makita rin ng wife ko. So, yun. My name is Neil and 4 months na ako married. And eto, nakabuod kami ng house. House married life, magulo. Hindi siya yung na-expect ko. Kasi, ang dami kong expectation before marriage. Then, nung nandito na ako, parang everything na iniisip ko just falls down na naiba lahat ng plans. And sometimes, dahil sa decisions ko, siguro yun, most of it. And ayun, and tingin ko kasi, nahirapan pa ako mag-adjust. Yung mindset ko parang single pa rin ako. Pero ito, I think minomold na kami agad para, ayun, maging isa na kami talaga. As adjustment, sobrang hirap. Parang walang magtuturo sa'yo eh. I think first hand mo siya experience. Tapos, ayun. Minsan maguguluhan ka, minsan magtataka ka. Pero, remember this. Never lose yung communication. So, yeah, madaldal ka, maingay ka. Pero sobrang hina mo sa communication. I don't know why. Bakit ayun yung weakness mo pero ayun yung strength mo. Pero, ayun, communicate your feelings. Most of the time, di ka makipag-usap, di ka makapagsalita. Especially pag magulo isip mo, lalayo ka sa tao. And, pantakas mo always your smile. Smile, your laugh, your joke, just to escape yung situation. And, hindi siya healthy. Sometimes, it will eat you up and gagawa ng decision na possible masaktan yung, not physically, I mean emotionally, masaktan yung wife mo. And you don't want to have that happen. Kung ikaw, mabilis ka makarecover sa problem, siya hindi. I mean, yung personality niyo pa lang sobrang different na. Introvert siya, extrovert ka, avoidant siya, anxious ka. I mean, sobrang conflicting nung personality. Pero, I think, ay naman din siguro, I mean, opposite attracts. Pero, mahirap pala kapag nandoon sa situation na sobrang opposite kayo. Na, you want to talk things out para di ka ma-anxious. But siya, hindi siya makapag-open ng problems. Kasi she wants to avoid yung lumaki yung problema. So, ayun. And also introvert din. And ayun. Ikaw, extrovert ka. You like people, like to talk sa lahat ng tao. Parang kumakandidato. Pero siya, sa sobrang introvert niya, na-anxious siya kapag nandun siya sa situation na kung saan sobrang daldal mo. So, you need to understand your partner din naman. Your feeling is matter. Pero, di ka na mag-isa. Dalawa na kayo. Remember that. And, always, 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 kahit hindi yung wife mo, kahit hindi si Joy, be accountable. Family, D group, especially sa leader mo, si Ninong. And, ayun, madami naman mag-reach out sa'yo. Especially pag nalaman nila kung may problema ka or what. That's the thing. Sobrang wag mong iti-take for granted yung situation. Kung nahihirapan ka mag-share, and sumama lang sa nila. Especially yung mga barkada mong hindi mo inakala na sobrang concerned sa'yo. Nagulat din ako actually nung nalaman nilang problematic ako
nitong past few weeks. Then, some of them, pinagbumura pa ako na bakit ganyan mag-isip ganyan. Para saan pa magbabarkada tayo and kinakalimutan mo ganito, ganyan. Yun na yun. So, kailangan mo na kausap, ganito. Which is, I really appreciate. Talaga. Kahit yung iba, sobrang layo na nag-resign na, umalis, still reaching out dun sa situation. And, alam mo yun, na ayaw mo magsalita. Pero pag nandiyan na sila, and na-acclimate ka na siguro. And, ayun kasi sa'yo hindi ka mag-open until hindi mo na feel yung hindi mo na feel yung situation na init ng address. Kasi, mangyayari sa'yo, mag-overthink ka. Overthinking causes doubt. So, ayun. Para ma-prevent lang. And, lagi mo siya kamustahin. Kasi hindi nga magsasabi sa'yo kung okay siya or not. How was her day? Kamusta siya ng linggo? Ano iniisip niya? Ano yan? Basta, still communicate. Kasi hindi na siya ibang tao. Isa na kayo. So, yun. Madami ka pang matututunan moving forward. Especially sa mga tao. Madami mag-share kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat sometimes unsolicited advice na. Pero take it. Kasi magagamit mo rin siya sometimes. Huwag mo silang ignore kasi nasasaktan yung feelings mo. And huwag ka mag-lash out if may narinig ka something na hindi para sa'yo or hindi pasok sa situation mo. Be thankful na may nag-guide sa'yo kahit malayo dun sa situation. So, ayun, always appreciate peoples. Kasi di yan dumadating sa buhay mo na sila lang, pinapadala sila ni Lord for you to learn. And, ayun, don't reject yung mga tao na nag-reach out sa'yo. Just to help you kasi concern lang sila. Now, kasi kung ikaw nabibigatan na sa situation mo, imagine sila na alam nilang may pinagdadaanan ka and then you reject them. So, learn to trust people again. So, ayun, if ever makita man ito ng future anak ko or pagkakaroon man or future self kung buhay ka pa, I mean, ewan, di mo sure yung life So, yun, sa 10 years from now, 20 years from now, you're still alive and may anak ka na. And, ayun, just be yourself pa rin. Huwag mo kakalimutan kung sino ka. Your personality, gusto ng tao yan. Yung mindset mo, gusto ng tao yan. And, especially gusto ni Lord yan. Paggamit ka lang sa Kanya, and, ayun, huwag ka mayang magtanong kung kaya mo ba or humingi ng tulong. Kasi, you're not walking alone ngayon sa walk mo. You have God. You have the Holy Spirit with you. You have your wife. You have your friends, family, especially churchmates. And, avoid na rin yung magtanim ng sama na loob. Siguro forgive your past self. And, ayun, if in case you want to know my testimony, yung futures anak, or yung mga future friends ko na makakita nito, is, you can ask people around me. I always share naman yung past ko. And yan, marriage life, mahirap, masaya. Pero, nandito na I mean, di naman ako napilitan. Pinlano to. Sobrang planado actually. And, hindi lang siya yung bagay na ina-expect mo after marriage, ito na. So, yun. Daming adjustment, yes. Pero, enjoy things. Ngayon, medyo may miscommunication, but we're trying to be better. And, ayun. Remember yung day na to. July 2026. There's a lot of things happen here. And, ayun, sana maging learning curve sa ito para mag-mature ka. Kasi, hindi lahat nadadaan sa pagiging inosente.
Yeah, nakakatawa na innocent ka sa lahat ng bagay, but you need to be matured na. Hindi ka na bata. Hindi ka na youth. Yes, nasa elevate ka pa rin up until now. Pero you are there to help yung young generations. Hindi maging part ng young generation na kailangan ng tulong. So, yun. Ma-enjoy mo pa rin. Sana 20, 10, or 50 years from now, you're still enjoying yung pag-attend or pag-join sa youth ministry. Kasi, dyan ka nakahanap eh. Dyan ka nagamit. And dyan mo nalaman yung talent mo. Thankful ka dun sa dun thankful ako dun sa anong ministry meron ako. And kung nasa search ako. And I love this church. Really, really. And ayun. Ay siguro di rin mabitawan. And nagiging cause din to ng problem nyo. And possible in future sana na-settle nyo na. And yun. Ano pa ba share ko? So, ayun. Dami bang bagay na kailangan mong aralin. And man enough to grow and accept everything. Ayun, mag-ipon ka. Sana nakapag-ipon ka na ngayon. And ayun, sana hindi ka na naka-apartment. And ayun, thank you so much. Bye.